Oh, syempre si PRRD, alam naman natin, tinatraidor, di ba? Even SMNI. Nadadamay ang SMNI dahil kay PRRD o nadadamay si PRRD dahil sa SMNI? I think it's the other way around. Si PRRD ang target and parang collateral damage ang SMNI. Anyway, nasa SMNI yung program na gikan sa hindi lang gikan sa masa kundi yung kinaka Eric. So, pinag-iinitan na rin siguro ang buong stasyon, 'di ba, no, as a whole ng mga nasasagasaan. Kasi sa program na yan, sa SMNI naka-question ang traveling expenses and then na booking na 40 million pa lang ang nagagastos. Paano na yung 2 billion mahigit? May putal-putal pa kasi. O, saan na mapupunta 'yon? Dapat isoli nila yon sa kaba ng bayan. Ano yon? Papamahagi as Christmas gifts. So, sa SMNI nabubulgar ang mga korupsyon, right? Ang kamkaman, ganyan, ang pag-boom ng mga makakaliwang grupo. Yan. Kumbaga, 'di ba, nagpapahayag si Naka Eric ng komentary yun eh, hindi naman nagbabalita. Kini-question nila yung, 'di ba, yung pondo ng biyahe. Malay nyo, totoo yung 1.8 billion. Saan kayo naniniwala mga ate at kuya? Yung 1.8 billion na sinabi ng source ni Ka Eric o yung paliwanag ng mga mambabatas natin na 4 million pa lang naman ang nagagastos ni Tamba? 4 million pa lang eh. Tapos may mga tapos mga 13 million to 15 million yata yung gastos ng buong kongreso naman for traveling expenses. All in all, halos 40 million. Sa 40 million na yun, nasa 4 million ng mahigit daw na gastos ni Tamba sa kakasama kay Kuting. Sino paniniwalaan nyo? Yung mga kongresista na kung todo protekta kay Tamba o yung source ni Ka Eric? For sure kasi pag bumabiyahe mga ate at kuya, hindi naman magsistay ang mga yan sa mga mumurahing hotels. Hindi naman yan kakain sa mga turo-turo, di ba? Or sa mga street food. Yeah. Oh. Sa mga antaw dyan, sa mga food carts. Siyempre sa mga ano yan, sa mga hotel restaurants and whatnot, ganon, no? Sa mga 5-star hotels and whatnot. Oh, anyway, so mukhang tinatraidor ang kaba ng bayan, mukhang, di ba, tinatraidor ang SMNI at si PRRD, hindi na pinatatahimik, di ba? Sinasaksak patalikod, kunwari may violation, pero wa naman. Pero alam nyo, parang feeling ko pati si VP, well, alam naman natin marami tumatraidor sa mga Duterte. Pero tingnan nyo tong post ng isang DDS. Ayan. Hold on a sec, baba ko lang. Mag-unlaw tayo pero usaping pananaraidor pa rin, di ba? Chills Mioza. The Who daw, i-comment nyo kung sino ang tinutukoy ha. The Who or sino daw ang recently lang na nag-a-attend ng mga social na Christmas, birthday parties, at nagsasabi sa mga socialites ng 2028 ha, I'll be running for president. Support me. What? Sino kaya ito? Sino kaya? May dalawa na ako naiisip. Sino itong mga may balak tumakbo sa 2028? At ngayon pa lang, ngayong Kapaskuhan, yun na ang sinasabi. Ha? Ang aga namang mga kampanya nito. The same person who people in Cebu at a party a year or so ago was overheard saying, "Do you really want another Duterte to be president?" Fuck the Duterte, hindi ko mabanggit ng tama eh. Gusto nyo pa na isa na namang Duterte ang maging presidente? Last year daw ganyan din ang sinasabi ng taong ito sa mga party in Cebu. Sino ito? Gusto nyo pang Duterte na naman? Kunyeta yung mga Duterte niyan. Last year, so mga December din, mga panahong mahal ang Cebu, nahihiya pa ngayon ng mga sindikato ng pamahalan ang sibuyas, oh. Nahihiya pa, oh. 'Di ba? Ngayong panahon ng Kapaskuhan niya at saka New Year, tumaas ang presyo ng sibuyas last year eh. And bigas, 'di ba? Oh. The same person who, when abroad or with oligarchs, makes their elevator pitch about how they're going to be good for the economy. What? Kapag nasa abroad daw or kaharap yung mga mayayamang tao na may control sa politika ng Pilipinas, ay may ginagawang mga ganyan, mga pitching na maganda sa ekonomiya daw ang ano. Ang alin? Ang oligarchy? Or yung kanilang magiging administrasyon kung sila ang mananalo?
Ayoko talaga makasagap ng chismis, pero chismis ang lumalapit. Si Miss Crisette po ito. Bago pa lahat ng kaguluhang ito, nung smooth sailing pa lang ang unit team, last year, nung kasi simula pa lang. Ngayon na kasi talagang tumindi ang gulo nung ngayong taon. Bago pa lahat ng kaguluhang ito, na chismis na sa akin yan. So all this wheeling and dealing and backstabbing and power tripping didn't come as a surprise for me or to me, sabi ni. Hindi na daw nagulat si Miss Crisette sa mga nabalitaan niyang ganito mga pananaraydor, pakikipag-usap sa, 'di ba? Sa kung sino-sino na tatakbo and power tripping, so hari-harian, siga-sigaan, reyna-reynahan. Hindi na raw bago to kay Miss Crisette kasi narinig niya na to last year. So, dalawang nasa isip ko, isang lalaki at isang babae. Tingnan natin yung comment naman ni Yu Chang. Kasi parang hindi yung lalaki na nasa isip ko ang tinutukoy niya. Mga kachismosa, sinabi ko na to sa inyo noong nakaraan pa na isa sa wild card ng mga pulaw, maliban kay Ngulpo. Si Ngulpo yung pulaw kasi ay pula at dilaw ito, 'di ba? Ngayon ang mga nasa pwesto ngayon pula at dilaw Kaya hindi na naglalaban ang pula at dilaw ngayon, 'di ba? Parang kanta ni Bambo, hindi pula at dilaw, tunay na magkalaban. Ang tunay na magkalaban ay pula at dilaw laban sa mga Pilipino ng paslupa. Charot. Ang wild card daw ng mga pulaw, so parang huling alas, something like that, no? Maliban kay Ngulpo, yung si Ngulpo, yung butangero na nandun sa malaking bahay na rin, mataas na bahay rather, hindi malaking bahay, nasa mataas na bahay, butangero pa rin. Yung yung kaduda-duda yung programa niya na may nanakaw na bagahe ng marting babae. Yan yata yung Ngulpo. Tama ba? So bukod daw kay Ngulpo na reserba or pinakahuling alas ng mga pulaw, ay si Don't Mess With Us. Don't Mess With Wakwak. Sino yung Don't Mess With Wakwak? Di ba yung babae yun? Siya ang sana pantapat kay Berde. What? Kasi Bisaya votes are importanters. Oo nga, ang laki po kasi ng population ng Visayas and Mindanao. Ang Visayan dialect ay ginagamit both in the states of Visayas and Mindanao. Whereas ang Filipino language or Tagalog sa Luzon lang, di ba? At puro Luzon lang. Ang ginagamit sa dalawang state pa ng Pilipinas ay Bisaya. So mas marami actually ang mga Pilipinong gumagamit ng dialektong Bisaya kaysa mga Pilipinong gumagamit ng wikang Tagalog or Filipino. So, napaka-importante ng boto ng Bisaya. Ang pantapat daw talaga noon kay Berde ay si Don't Mess With Wakwak. Kailan ito? Nung nakarang eleksyon? Or ipantatapat kay Berde sa 2028? Kaso, nagwala sa event yung nang bunot baga nang bunot siya, di ba? Nang bunot, nakita ng madla ang kawakwak sang maldita, ang pagiging wakwak niya. Kaya medyo naunthiyami ang pagiging number 1. So number 1, wild card sana yan siya. Okay. Kaya ewan ko ba kay Berde, di marunong pumili ng kaibigan. You know what? Agree ako dito. Kaibigan kasi ni Berde yun yung wakwak. Yung anak ni Wakwak, kaibigan ni Berde. Siyempre, naging kaibigan din niya yung alam niyo na. Also, kaibigan din ni Berde si Gibo. Na ngayon ay sari-sari ang ginagawa at gustong-gusto makipaggiyera sa China. Pinoprovoke ang mga Pilipino makipag-away sa China. Tina-target ang mga vloggers, influencers at kung sino-sino man na nagsasalita in favor of China. 'Di ba? Katulad ni Sas at kung sino-sino pa. Nga pala may statement na naman kanina si sino ba 'to? Yung Ejercito na dapat parang imbestigahan daw dapat itong mga maka-China. Parang mga bayad raw 'yon diyan Parang pinalalabas si Sas yan
bayad daw ng China para magulo daw tayo internally, para madali daw tayong makonquer. Kasi magulo na daw ang Pilipinas dahil may mga pro-China daw ng mga vloggers and influencers. 'Di ba? Ganun daw 'yun. May binabayaran daw ang China. Something like that, yung payag ni Ersi tong ngingisi-ngisi kaninang parang ngising demonyo. Oh, kay ewan ko pa kay Verde, hindi marunong pumili ng kaibigan. Biruin mo, daming traidor na friendship. Maraming dumikit kay Verde. Pati yung taga, hindi lang si Gibo, yung taga Bicol. Isa rin traidor yun eh. May taga Bicol din. Dilawan yun eh. Pero kaibigan ni Verde. Sa totoo lang, bawas-bawas na sa friends list, Verde. Una mong alisin sa friends list mo si lalaking lutang. Pausap na, Verde. Diba? So, sino kaya ang tinutukoy ni Yu Chang na uma-attend sa mga social events ngayong taon, mapa-birthday yan, mapa-Christmas pa, and nangangampanya na talaga sa 2028, tatakbo akong presidente, suportahan mo ko. Oh. At gusto niyo pa ba ng Duterte? Punyeta mga Duterte yan. Fuck the Dutertes. Sino? Yung lalaki kasi, talagang dumikit yan kay Verde last year. Di ba? Yung lalaki. Inoobserbahan si Verde, kunwari kaibigan. Di ba? Campaign manager nga ni Verde. Pero ngayon, tinatraidor na si Verde. Dumidikit kay Verde, inoobserbahan yung kanyang galawan. Or maybe yung babae na kasi parang bragging rights nila yan, kiniklaim nila na sila yung doon sa kanilang lugar nag-unite doon nabuo ang unity, 'di ba? Doon nagpangipangita si Verde at saka si Pusang Inamoy. Kaya parang Verde, andai mong supporters na peke. I hope you have that interpersonal intelligence. Well, most of us are. Salamat po Kuya Rainier. Karamihan naman sa atin may ganyang intelligence. Yun bang yung katalinuhan natin sa pakikipagkapwa-tao, dapat basa rin natin sana mabasa natin yung mga taong dumidikit sa atin, maobserbahan natin, no? Well, siguro si Verde kasi bata pa nga, madaling nagtitiwala, right? Lahat ng mga nagpapakita na mabuti sa kanya, sinusuklian din niya ng kabutihan. Pero yung iba kasi dyan, kitang-kita ko mga ate at kuya, panahon ng kampanyahan, ang daing dumidikit kay Verde, huling-huli ng mata ko isang gobernador na sumalubong kay Verde sa bago umakyat ng stage. Diyos ko po, ang mga alipores, di ba? At ang mga cameraman, habang kinakausap si Verde, nakaposisyon din yung may mga hawak na placards. Pagmumuka ng gobernador na yun. Dito naman sa kanan yung mga photographers, videographers. Habang nakikipag-usap si Verde, talagang tumpukan ang grabe ang picture, kislapan. Pati yung pag-shake hands kay Verde, gamit na gamit si Verde nung kampanyahan. Pinakamalakas nga kasing kandidato. And ang pinakamalaking pagkakamali mo, Verde, and I think siguro nahihiya ka rin sa nangyaring yan, ay yun nga, nakipag-tandem. No? Well, kung tayo ang lahat nabudol syempre nabudol din si Verde. Magaling ang pagkakabudol sa lahat, di ba? Kaloka. Sino kaya itong tumatraidor kay Verde na malapit naman sa kanya? Ito ba yung lalaki o yung babae? Kay Miss Crisette kasi parang yung lalaki, right? Oo. Pero ganyan ang mga padahak pag may mga Christmas party yung inaatinan, ganun ang sinasabi. O yung babaeng parang lilipad. Pa-comment niyo po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.